Ah, ganun. Well, sige. Bayaran mo lahat ng utang mo. Kapag hindi mo ako nabayaran sa loob ng 2 araw, gigibain kong karinderya mo! May mga nakaraang nagdudulot ng ligaya sa kasalukuyan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging kasaysayan ni Hilda sa ating dulang sa kanyang panahon. Nakuhanan po siya ng 50 gramo ng Shabonay at nakulong. Yan nga ba sinasabi ko eh. Kaya tutulo ko noon pa sa pakikisama mo sa lalaking yun. Eh, kaso hindi ka nakinig. Patawad po, Nay. Wala na kaming matutuluyan ngayon. Pinalayas na kami sa tirahan namin. O siya, dumito na lang kayo. Kahit maliit lang itong bahay natin, hindi ka nauupa pa. Maaari ka rin magtinda ng mga kakanin dito. Nay, salamat. Salamat po. Eh ano na ang kalagayan ng kinakasama mo ngayon? Nakakadalaw ka ba sa kanya? Wala na po akong dadalawin. Ha? Patay na po siya. Napatay siya sa isang riot na naganap sa bilangguan. Oh, Diyos ko. Ay, mas dapat ka pala magsikap ngayon, anak. Dahil lalo kang kailangan ngayon ng iyong 2 anak. Pen. Nay! Oh, naku! Mabuti pa dumating na kayo. Wala po si Lola Purin. Ha? Eh, saan nagpuntang lola mo, Nanette? Naghanap po ng mahihiraman ng pera. Dumating po yung nagpuputol ng kuryente. Nagdahilan nga lang po si Lola na nagbayad na kayo sa office eh. Kaya hindi po tayo naputulan. Eh, kaya po naghanap ng mga utangan. Kawawa naman si Inay. Naku, Nay, meron pa pong isang problema. Eh, ano yun? Si Bunso po. Bakit? Kanina pa nilalagnat. Ano? Pinainom na nga po ni Lola ng gamot eh. Pero hindi pa rin nawala yung lagnat. Paano ba to? Eh, kukunti lang yung pera ko. Kumita po ba kayo sa pagdala ko ng mga kakanin? Kulang pa rin sa mga dapat nating bayaran, anak. Ah? Dito ka muna, ha? Oh. Maghahanap din ako ng mahihiraman ng pera. Nang madala rin natin sa doktor ang kapatid mo. Akala ko naman Akala ko pa naman napakalaking halaga ng problema mo. 2,000 lang pala. Malaking halaga na sa akin yun, Pauline. Ibabayad mo ka mo yun sa tubig at kuryente. Oo. Dadalhin ko rin sa doktor ang bunso ko. May sakit kasi siya eh. Huwag ka nang umiyak. Hindi bagay sa'yo eh. Ha? Pasensya ka na. Litong-litong na kasi ako eh. Oo. Sana mapahinga mo ako. Kahit natubuan ko sa'yo, huhulog-hulugan ko na lang. Walang problema. Ibibigay ko sa'yo ang pera ngayon din. Naku, maraming salamat. Oo, Salamat kahit huwag talaga. mo lang tubuan. Bayaran mo na lang pag nakaluwag-luwag ka na. Hilda, ano? Kung ang hingi niyang kabayaran ay ang pakikipagrelasyon mo sa kanya. Anak, 2 babae na ang naanakan niya. At ikaw naman, minsan lang nadapa. Sana naman, anak. Huwag mo nang hayaang madapa kang muli. Ay, bakit mo ako pinapunta dito sa bahay mo, Pauline? Para makapag-usap tayo ng maayos. Ano bang pag-uusapan natin? Siyempre yung tungkol sa ating dalawa. Pauline, Hilda, gusto kita. At kung papayag kang maging tayo, kalilimutan ko mga utang mo. Ako na rin ang bahala sa inyo ng mga anak mo. may asawa't anak ka, Pauline. At may dati ka rin kinasama na naanakan mo rin. Huwag mo na nga silang banggitin. Hiniwalayan ko na sila. Ang importante ngayon, tayong dalawa. Pauline, Okay ba? bitiwan mo ko. Ayoko. Bakit ba ang arte mo? May kanarasan. Naranasan ka na. Bakit ba ang arte mo?
May karanasan ka na, di ba? Kahit may karanasan na ako, hindi mo pa rin ako dapat lapastanganin. Oo, may utang ako sa'yo, pero hindi ibig sabihin nun papayag na ako sa maling gusto mo. Ganon, ha? Well, sige. Bayaran mo lahat ng utang mo. Kapag hindi mo ako nabayaran sa loob ng 2 araw, gigibayin kong karinderya mo. Hilda, kanina ko pa napupuna, wala kang tribo. At parang balisa. Bakit ba? Tama po kayo, Nay. May gusto nga po sa akin si Puding. Sinabi na po niya sa akin. Anong ginawa mo? Tinanggap mo ba lalaking yun? Ay, hindi po. Kaya nga nagalit siya eh. Sabi niya, bayaran ko po siya. Sabi niya, bayaran ko raw po lahat ng utang ko hanggang bukas. Pag hindi ko raw po nagawa, gigibain niyang karinderya ko. Loko-loko na talaga ang taong yun. Hindi ko po alam kung ano gagawin ko, Nay. Wala naman po ako malaking halaga para maibayad sa kanya. Ayoko rin po mawala ang pinagkakakitaan ko. Huwag ka mag-alala, anak. Bukas na bukas din, hihingi tayo ng tulong sa barangay para malutas ang problemang ito. Nay, may pera siya. Anak, lumapit tayo sa Diyos. Alam ko, hindi niya tayo pababayaan sa problemang ito. At ayon sa nakuha kong impormasyon, dito sila nakatira sa nasasakupan mo, Manolo. Ganun ba? At kaya ka nagtungo dito, Artem, para hanapin sila. Oo. Gusto kong makabawi sa kanila. Kaya magpapatulong sana ako sa iyo. Okay, oo. Yun lang pala eh. Ay, sige, mamaya sasamahan kita sa paghanap. Magandang umaga po, Kapitan Manolo. Oh, Puring. Magandang umaga rin. Uy, kasama mo pala itong anak mo si Hilda. Opo, Kapitan. Magandang umaga po. Kapitan, Hmm. may ilalapit po sana kaming problema sa inyo. Puring. Puring, ikaw nga. Oo, salamat sa Diyos. Natagpuan ko rin kayo. Sandali. Magkakilala kayo? Oo, Manolo. Si Puring ang aking hinahanap na asawa. At ang aming anak na si Hilda. Hindi ayos. Hindi na pala natin kailangan maghanap pa. Inilapit na sila sa iyo ng tadhana, Artem. Hindi ako makapaniwala na makikita ko pa kayong muli makalipas ang 16 na taon. Alam kong napakalaki ng pagkakasala ko sa inyong mag-ina. Lalo na sa iyo, Puring. Iniwan kita nung 10 taon pa lamang si Hilda. Dahil sa mayaman kong kinakasama. Patawarin niyo sana ako. At bakit ka nagbalik ngayon? Matagal ko na kayong hinahanap. Puring, 6 na taon ang patay si Concha. At gusto ko sana makabawi naman ako sa mga hirap at sakit na idinulot ko sa inyo. Masakit ang ginawa mo, Artem. Naakit ka sa ganda at sa lipi ng ibang babae. Hindi ko hihingin na Teka. Kita ginawa mo, Artem. Naakit ka sa ganda at sa lapi ng ibang babae. hindi ko hihingin na tanggapin mo akong huli sa puso mo. Kung talagang galit ka pa sa akin. Pero sana hayaan mo akong tulungan kayo. Lalo na itong anak natin. Itay, ang totoo, talagang kailangan ko po ng tulong. Sabihin mo kung anong maitutulong ko, anak. At makakaasa ka. Tutulungan kita. Huwag lang pera. Pera. Mayaman na to. Mayaman naman na Artem. Siguro naman, alam mo na kung bakit ako narito, Hilda. Alam ko, para maningil. Magaling. At dahil alam ko namang wala kang ibabayad, kaya pagigiba ko ng karinderya mo. Mamayang hapon. Pero, kung papayag ka sa gusto ko,
hindi ko na itutuloy. Tumigil ka. Sino ka? Para pagbawalan ako. Ako ang tatay ni Hilda. Ha? At babayaran ko na lahat ng utang ko sa'yo. Parating na si Kapitan Manolo. Sa harap niya gagawin natin ang bayaran para wala nang dahilan pang lalaking ito upang manggulo. Salamat po sa tulong, Itay. Matatahimik na ngayon ang buhay mo, anak. Ninyo ng aking mga apo. Ipagagawa ko rin itong bahay niyo para maging maayos at matibay. Salamat, Ate. Sana, Nay, patawarin niyo na po si Itay. Para maging buo na tayo muli. Ang ating pamilya. Puring, pwede kaya yun? Tunay na makapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ang mabait na nakaraan, magagawa niyang matamis na kasalukuyan para sa kaligayahan ng sa kanya'y nanananan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Lionel Benjamin, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Hilda. Tinapatan ng tunog ni Jerry Butial. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Robert Bobby Cruz sa kanyang panahon.